Dalhin mo rin ang yung rasista doon. Pauline Hanson, pumunta ka sa impyerno. Dalhin mo rin ang yung rasista doon. Sige, mga tao, may seryosong mali sa ating sistemang pampulitika sa buong kanluran. Kahit anong bansa ang tingnan mo, nagkakagulo na. At marami dyan ay nagmumula sa maling idealismo. Tingnan ninyo ito. Kahapon, sa isang araw ng trabaho, Huwebes, lumabas ang mga estudyante para sigawan ng masasamang salita si Pauline Hanson. At tinatawag pa nilang sarili nila na mga sosyalista. Oo, napaka-predictable. Tingnan ninyo ito. Bago nga pala ako magpatuloy dyan, tingnan ninyo ito. Ganito ipinakita ng News Corp Australia ang pangyayaring ito. Tutol kay Hanson. Libo-libong estudyanteng nagpoprotesta ang nagtipon sa buong bansa para kondenahin ang mga rasistang pulisiya ng One Nation. Pero sa totoo lang, ginamit nila ang larawang ito mula sa 2022 rally laban sa Australia Day. Ito mismo. Bakit nga ba nila ginawa yon? At ito ay News Corp Australia na imperyo sa media ni Rupert Murdoch. Kasama rin ang Sky News na malaking taga-suporta ni Pauline Hanson. Kaya ano ang ginagawa nila? Magkasalungat ba ang sinasabi nila? Ganun ba gumagana ang mainstream media? Baka nga ganun. Hindi ko alam. Pero sige, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Nakakatawang mga video clip mula sa rally laban kay Pauline Hanson. Tingnan mo ang mga talunang to. Pero teka, magsimula muna tayo sa mas maganda. Ito ang pinakaastig. Nangyari ito sa Timog, Australia. Panurin mo ito. Baka kailangan kong patayin ng musika kasi ayokong magkaroon ng problema. Ayokong makakuha ng copyright strike. Pero panoorin mo to. Kasama ko ang mga talunan. Okay, nandito ako sa harap ng Parliament House kasama ang mga talunan na ayaw pumasok sa eskwela ngayon at ang poprotesta laban sa kapitalismo at si Pauline Hanson ang sinisigaw nila. Tingnan mo, yan lang ang kaya nilang gawin. Tingnan mo kung gaano sila ka-misogynist. Naalala ko nung tumakbo si Hillary bilang presidente, lahat ng tao, sa totoo lang, karamihan sa mga nasa kaliwa ay bumuto sa kanya dahil gusto lang nila ng babaeng presidente. Nagkaroon na tayo ng unang babaeng punong ministro sa Australia, si Julia Gillard. At yon ang ginintuang panahon ng feminismo at umuusbong ang mga kababaihan kahit saan. At tingnan mo, sa totoo lang, ayos lang din naman sa akin yon. Naniniwala rin ako sa pagkakapantay-pantay. Pero tingnan mo yan. Pagkalipas ng 15 taon o 10 taon, Tingnan mo yan. ang kaliwa mismo ang bumabati ko sa isang babae na sariling sikap. Si Pauline Hanson ay isang babaeng sariling sikap. Kaya sa huli, hindi naman pala tungkol sa kasarian. Oo, tungkol ito sa mga pulisya mo. Kaya kung ayaw mo sa mga pulisya ng isang tao, Pwede mo naman talagang hindi sila gustuhan. pero nasaan sila? 10 taon na ang nakalipas. Sinasabi nila nun, paniwalaan ang bawat babae. Kung babae, sapat na yon. Si Barack Obama ay isang itim na lalaki. Kaya hindi mahalaga kung anong sinasabi niya, iboto mo lang siya. Iboto mo lang siya. Yan ang lagi namin sinasabi. Pero sige, tingnan mo ang mga talunang to. Kailangan kong patayin ang musikang ito. Hindi ko mapatugtog ang musika. Sino ang mga pro-girls na hindi kailanman naging pro-sosyalismo? Sosyalismo. Sino ang ayaw protektahan ang South Australia o ang mga panlipunang kaugalian at halaga ng Australia? Sila isang napakaliit na grupo ng mga talunang wala talagang kwenta. Tingnan mo, ito ang mga talunang wala talagang kwenta. Pupunta lang ako doon at tukunin ko yon. Pupunta lang ako at tukunin ko yon. Sarah Hanson, ba't ang gustong magpasikat? Tingnan mo yan. Anong problema doon? Eh ano ngayon? Bakit hindi ka nakikisigaw? Bakit hindi ka nagcha-chant? Hindi ka sumisigaw, hindi ka sumasali. Oh, hindi tama yan. Polly. Putang ina mo, Pauline Hanson, Cory Bernardi rin, sa wakas. Natamaan ko ang taong ito. Sa wakas, natamaan ko ang partidong ito. Tingnan mo ito. Babae ba yan? Hindi ko talaga alam. Putang ina ng partidong ito! Eto na yun mga pare. Eto na yon. Sila ang mga tao. Tingnan nyo sila. Grabe naman. Sige, yon ang South Australia. Tingnan nyo to. Eto naman ang Melbourne. Tingnan nyo sila. Tingnan nyo sila. Putang ina. Nandito ako sa protesta ng mga estudyante laban kay Pauline Hanson. Pakinggan natin ang kanilang sasabihin. Gawin. Kayo, anong gagawin ninyo kung nandito si Pauline Hanson na nambubuli ngayon? Hindi ako. Gusto ko lang talaga estudyante ako. Ikaw ang namumuno dito. Saan nang gagaling ang lahat ng galit na to? Ang pot na to, ang karahasan na to, saan yan nang gagaling? Anong nagawa natin? Saan tayo nagkamali? Alam natin kung saan tayo nagkamali. Panurin mo itong video na to. Naalala ko may isang profesor na nagsabi, alam mo, ang Hamas ay isang progresibong kilusan o organisasyon. Panurin mo to. So,
Pag-unawa sa Hamas at Hezbollah bilang mga kilusang panlipunan na progresibo na nasa kaliwa Na ang Hamas at Hezbollah ay mga makakaliwang sosyalista at progresibong kilusan. Iyan ang sinasabi namin sa aming mga anak. Isa siyang propesor sa isa sa mga unibersidad ng Ivy League, pero ito ang ginagamit ng ating mga akademiko para hugasan ang otak ng ating mga anak. sa tingin ko pag-unawa sa Hamas at Hezbollah bilang mga kilusang panlipunan na progresibo na nasa kaliwa na bahagi ng isang pandaigdigang kaliwa ay napakahalaga. Hindi yan pumipigil sa atin na maging critical sa ilang aspeto ng parehong mga kilusan. Hindi nito pinipigilan ang mga kagaya natin na interesado sa hindi marahas na politika na itaas ang tanong tungkol sa Kung gayon naniniwala sila sa hindi marahas na politika, ngunit sila ay nakikiisa pa rin sa Hamas at Hezbollah. Hamas at Hezbollah. Kaya ito ay isang palabas lang. Ginagawa lang nila ito para hindi sila mapahama kapag sinabi nilang, alam mo, hindi kami sang-ayon sa karahasan pero dito, malalaking tagahanga kami ng Al-Qaeda sa totoo lang. May punto ang Al-Qaeda. Ano ba ang ginagawa ng Amerika sa gitnang silangan? Oo, hindi sila dapat may mga base doon. Kaya hindi kami sang-ayon sa pagbangga ng mga eroplano sa mga gusali. Hindi kami sang-ayon doon. Pero may punto sila. Iyan ang dahilan kung bakit ang susunod na henerasyon natin ay ganito kabobo. Patayin siya! Isa na yan. Boo! Boo! Kainin mo ang puwet ko! Ikaw! Kung ano ang kailangan mo gawin. Naniniwala ka ba na si Pauline Hansen ay isang pasista? Oo, 100%. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa para sa pasismong yan? Ilalabas ko ang guillotine sa tingin ko. Ano? Guillotine? Ilalabas ko ang guillotine sa tingin ko. Ano ang sinabi niya? Hindi ko naintindihan. Ilalabas ko ang guillotine sa tingin ko. Magandang bagay. Hindi ba't medyo Wow. kabalintunaan yun? Na siya ay isang pasista pero ikaw ang gustong pumatay sa mga kalaban ng politikal. Oo, sigurado. Talagang kabalintunaan yan. So, ibig sabihin ba nun ay isa kang pasista? Posible. May nagtulak ba sa'yo ng mga guru mo o kahit sino na laktawan ng klase ngayon para lang sumama sa protesta? Diyos ko. Ano to? Makinig ka, sige. Hindi sa legal na paraan. Hindi nila direktang hinikayat, pero hindi rin nila pinigilan. Hindi, tingnan natin. Diyos ko, umalas naman. Isang buong klase ang may sakit. Walang klase ngayon. Pero ikinatuwa nilang pumunta ka. Sobra, nakakuha ko ng magandang sulat mula sa aking guro sa musika na nagsasabing, salamat, ina-assume kong lahat ng wala dito ay nasa protesta. Mahal ko kayo at magsikap pa kayo ng husto para sa akin. Oh, kakalabas ko lang dito. Masaya naman. Sinabi lang niya na laktawan ng klase. Oo, siguro nga. Itong 200 na mga talunan na bata na may makukulay na buhok, sila raw ang magdadala ng sosyalistang revolusyon. Siya nga pala mga pare, dati akala ko patay na ang komunismo. Natalunan natin yan nung ikalawang bahagi na nakaraang siglo at malamang hindi na sila babalik dahil baka sabihin ng mundo na pumatay tayo ng daan-daang milyong tao sa isang eksperimento na pumalpak. Siguro dapat tayo mag-move on. Pero alam nyo ba, bumabalik sila. At malinaw, sa pag-usbong ni Ma'am Dani at ng Paksyong Democratic Socialist sa Democratic Party. Nagpapabahala ito sa maraming tao sa buong mundo. Na baka akala natin, tapos na tayo sa komunismo. Pero maaaring hindi pa tapos ang komunismo sa atin. Kaya mas pinag-aralan ko pa ito dahil dati, hindi ko naman ito pinapansin. Parang, sige, alam mo yon, kailangan kong tingnan ang mga kakaibang progresibong paniniwala tulad ng wokeism at Islamismo. Ang dalawang bagay nito ang pinakamalalaking panloob na banta sa kanluraning sibilisasyon. Pero hindi, ang mga woke at progresibo may isa pa silang panig. Kaya habang masinisyasat ko pa ito, kaya may 3 uri ng modernong mga neo-Marxista na naglalakad-lakad sa paligid natin. Sige, una, tinatawag nila ang sarili nilang mga sosyalistang demokrata. Sige, itong mga ito, may inspirasyon silang gawing isang halos sosyalista at demokratikong estado, kung saan ang estado ay pinapatakbo ng demokrasya pero malaki rin ang pakikialam nila sa mga pampublikong gawain. Halimbawa, binibigyan kanila ng libreng universal na healthcare. Binibigyan kanila ng libreng edukasyon. Hindi nila hinahayaan ng mga kapitalista na pagsamantalahan ng uring manggagawa. Kaya alam mo na, malaking burokrasya, pero hanggang doon lang sila. Hindi nila kinukuha ang mga kagamitan sa produksyon. Sige, kaya sila ay mga sosyalistang demokrata. Kaya ang pinakamagandang halimbawa ay Norway, Sweden, yung mga bansang yon. Kaya hindi sila ganap na sosyalista. Sige, humihinto lang sila.
Humihinto lang sila sa kalagitnaan. Pagkatapos noon, susunod ang mga demokratikong sosyalista. Ngayon, ito sila Ma'am Dani at AOC. Ang sinasabi nila, gagamitin namin ang demokrasya para tuluyang makarating sa sosyalismo, kung saan ang layunin ay makuha ang mga kagamitan sa produksyon. Kaya sa madaling salita, alam mo na, walang pribadong pag-aari. Sila ay talagang, sila ang may kontrol sa lahat. Malaking pamahalaan. Pero sinasabi nila na gagawin natin ito sa demokratikong paraan. Dahan-dahan. Babaguhin natin ang isang kapitalistang lipunan na mapagsamantala at gagawin natin itong isang sosyalistang utopia na palagi nilang ipinapangako. Malinaw naman, hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na sa totoo lang, hindi ko talaga iniisip na makakarating ka pa doon. May haharapin kang hadlang. Paano mo aasikasuhin ang pampublikong utang? Anong gagawin mo tungkol doon? Paano mo makukuha ang mga kagamitan sa produksyon? Anong gagawin mo? Kukunin mo ba ang mga bukirin mula sa mga karaniwang magsasaka? Hindi talaga pwedeng mangyari yan. O hindi yan mangyayari ng mapayapa sa totoo lang. Kaya walang tinatawag na demokratikong sosyalista. Pero yan ang kanilang pinaniniwalaan. Pero may isa pang panig, ang pinakapangit sa lahat, kung saan tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Leninistang Marksista. Kaya sila ay mga purong komunista. Gusto nilang ibalik ang kawaanihan ng pulisya at hindi na sila nagkukunyari. Sinasabi nila na, sa totoo lang, sang-ayon din ako sa kanila. Hindi mo kayang bumuo ng isang sosyalistang utopia nang walang marahas na pag-agaw ng kapangyarihan na nangangahulugan ng marahas na revolusyon na sinabi ni Karl Marx na kailangan mong gawin. Kaya ang tatlong puwersang yon ay talagang nasa pangunahing politika natin. Umiiral sila. Halimbawa, si Ma'am Dani ay hayagang nagsasabi na siya ay isang demokratikong sosyalista. Ibig sabihin, sinasabi niya sa'yo, isa akong demokrata. Hindi ako papasok sa marahas na pag-agaw ng kapangyarihan. Hindi ko hihikayatin ang marahas na revolusyon, pero nagsusumikap ako tungo sa isang sosyalistang utopia. Sa huli, aalisin natin ang mapagsamantalang kapitalismo. Kaya, gaya ng sinabi ko, inakala natin na tapos na tayo sa komunismo. Baka hindi pa pala. Kaya, ang mga susunod na taon ay magiging napaka-interesante. At kung iniisip natin na ito lang ang mukha ng kaliwa, kung saan nakikita natin ang mga siraulong may kulay ang buhok at may hikaw sa ilong, malugod na tinatanggap ang mga refugee. Hindi. Pero ang kaliwang ito ay magiging mas malaki at mas mabagsik na hayop. Sige, tatapusin ko na. Tingnan mo ito, tingnan mo ito. Sige, magtatapos ako sa isa pang nakakatawang video. Tingnan mo yan. Tingnan mo sila. Ano bang ayaw nila sa pagligo? Lumayas kayo, mga Nazi. Hindi ka naman ganun. Ang nakita ko lang ay galit at nagsisinungaling. Babae ba yun? Bakit parang boses lalaki siya? Alam mo, sa panahon na yon, hindi mo na talaga alam. Lalo na sa mga ganitong grupo. Hindi mo na alam kung sino ang sino. Pasensya na, hindi ko intensyon na maliin ang kasarian mo o ang pronoun mo. Hindi ko lang talaga matukoy. Dapat ipalagay mo na lang ng tattoo sa noo mo na ang pronouns ko ay they, them, o sassy, o kung ano man. Wala Lumayas akong kayo, pakialam. mga Nazi. Di ba? Oo. Lumayas ka. Naisip nito, mukhang sobrang tanga ng kaibigan ko. Kaya sasali na lang ako para, alam mo na, hindi ganong masakit ang dating. Ay, Jesus ko! Bukang kinalalay swap, pwede ho. Suportahan ka sa eskwelahan mo, kalimutan mo na yan. Umayas kayo mga Nazi. Nakakatawa ba talaga? Nakakatawa ba talaga o nakakalungkot? Iniisip ko na ito ng susunod na henerasyon natin, pero alam mo, hindi naman sila ganoon karami. Sa tingin ko nakita na natin ang mas malawak na kuha ng protesta na ito. Ito ang gusali ng parlamento sa Spring Street sa Melbourne. Hindi naman talaga malaki ang lugar. Parang kaya mo punuin ng mga 200 o 300 tao. At mukhang malaki na yon. Pero hanggang doon lang. Sabihin mo lang kapag naibuhos mo na lahat yan. You want privilege? Lumayas ka. You like Daniel? Sa tingin ko, itong mga tao dito, trip lang nila. Pumunta lang sila dito para manood kasi, alam mo na, ayaw nilang pumasok sa eskwela. Pero parang, ganun lang sila. Sa tingin ko, nahihiya rin sila. Nahihiya sila para sa mga babaeng yon, o mga babae o lalaki. Hindi ko alam kung ano talaga sila. Feel like we get a song though. Pumasok ka sa eskwela, bro. Mga Nazi! Pumasok ka sa eskwela o mga Albanisto, mga Nazi! Mahal namin ang mga Hayaan kang Nazi! matuto. Mahal namin ang mga Nazi! Pati si Anthony Albanese ay isang Nazi. Diyos ko. Nakita kong racist, bro. Kailangan mo magtunog, racist. Bro, hindi mo ba kaya? Mga Nazi! Lumayas ka, Nazi! Ano palagay Diyos mo ko. sa mga Greens? Kami ay mga Nazi! Mahal namin ang mga Nazi! Ano palagay mo sa mga Greens? Mga Nazi! 1, 2, Pagmamahal. 3, 4, 5. Sang-ayon ako sa kanya dyan.
Mukhang ang mga Greens ay mga Nazi rin. Jesus Cristo. Ano to? Alam mo, may sarili ring woke left ang mga Hudyo. Nararanasan ngayon ng mga taga-Michigan kung paano naramdaman ng mga taga-New York pagkatapos ng primarya noong nakaraang taon. Kaya, sa madaling salita, masaya sila sa pagkapanalo ni Abdul Al-Said, sariling pagkawasak. Kaya pinapanood ni Pauline ang lahat ng kaguluhang ito, kaya nag-react siya. Tingnan mo to. Sabi niya, dapat turuan ng mga paaralan ang mga batang Australiano kung paano mag-isip, hindi kung ano ang iisipin. Ibig sabihin, maging mga Leninistang Marksista tayo. Kung gusto mong magprotesta tungkol sa isang bagay, iprotesta mo kung bakit bumababa ang sahod ng mga magulang mo at tumataas ang presyo ng lahat ng bagay. Ibinibenta ng gobyernong Labor Greens ang kinabukasan mo at mamanahin mo ang isang mas mahina, mas mahirap, at mas hindi ligtas na bansa. Alam mo man o hindi, ang One Nation at ako ay lumalaban para sa'yo. Totoo yan. Sa ngayon ako dyan. May tiwala ako sa sangkatauhan. Palagi ako naniniwala ng ating lipunan ay hinuhubog ng mga naglalabang kwento. At sa huli, tanging ang pinakamabisa at matagumpay na kwento lang nagwawagi. Pero ano bang alam ko? Dahil ilang beses na ring nagtagumpay ang mga komunista sa pagsasakatuparan ng Rebolusyong Komunista. Maaring magwagi rin ang magagandang ideya sa huli. Pero hindi sila nagwawagi ng hindi maraming tao ang nadadamay habang umuusad ang masasamang ideya. Kung pagbabasehan ng kasaysayan, sila palagi yon ang mga sundalo ng rebolusyon. Sila ang unang-unang nauwi sa mga gulag.